Hello, good morning. Good morning. Welcome to S-Boy Motovlog again. Napakatagal nating hindi nakapag-video at ngayon na lang natin ulit naisipang mag-vlog. Okay, welcome. I miss you guys. Na-miss ko kayong lahat. At sana patuloy pa rin kayong sumuporta sa ating mga trip lang na video, no, na pagba-vlog. Hindi naman talaga natin ugali na mag-video araw-araw at sa atin yung lang kapag gusto lang natin kasi mahirap namang mag-vlog, mag-video ng napipilitan lang tayo. So kapag yung feel lang natin na maganda yung mood tapos okay yung panahon para mag-video. So yun lang yung time na nakapag video tayo. At kamusta na nga ba kayong lahat mga bossing? Talagang matagal-tagal tayong hindi nakapag-vlog. Tsaka gustuhin ko man din mag-vlog everyday kasi alam nyo naman na 'di ba, nagde-deliver tayo ng food. Meron kasi tayong food delivery. So gustuin ko man mag-vlog pero hindi ko siya kayang ipagsabay since wala nga tayong action cam at cellphone lang yung ginagamit natin. So yung cellphone naman na ginagamit ko pang video, yun na rin yung ginagamit ko pang accept ng mga bookings, 'di ba? So mahirap siyang ipagsabay na isang gadget lang yung gamit, dalawang purpose, mahirap siyang ipagsabay. So since ngayon, alam nyo naman na kapag Sabado, mascot day natin yan. So probably wala tayong delivery kapag Saturday. Kung meron man, nagtatanggap tayo pero fino-forward natin sa ibang delivery rider na mga kakilala natin. So para at least kahit paano, makater naman yung mga customer natin. At nag-video lang ako dahil meron akong kaibigan na nagtanong sa akin before personal kasi nga 'di ba alam nyo na nagmamaskot tayo. So natanong niya ako, sabi niya, paano nga ba mag-mascot? Ano ba ang qualification para maging mascot? Qualification, grabe naman 'yun. Ano yun, talagang kailangan dito 4 years graduate with experience. Hindi, mali. Qualification, hindi naman kailangang dancer ka. At least marunong ka lang sumayaw. Ayun, marunong kang sumayaw, at least lang, basic. Yung talagang kahit papaano nasusundan mo yung beat. Yun ba? Yun lang naman, at least marunong tayong sumayaw. Tapos kailangan marunong tayong magpasaya. 'Di ba? Marunong tayong magpasaya ng mga bata. Hindi lang bata, pati yung mga matatanda syempre. Kasi pag sa event, hindi lang naman bata yung mga tao doon. So, yun, kailangan marunong ka magpasaya kahit hindi ka masaya or kahit malungkot ka, galit ka. Kailangan magaling kang magpasaya ng mga tao. So, isa yun sa challenge ng pagiging isang mascot talent. At tanong nila paano ako nakapasok as a mascot talent ng isang malaking fast food chain. Alam niyo na naman siguro kung ano yun, hindi ko na kailangan sabihin kasi syempre, 'di ba? Privacy 'yun. Siguro naging crew kasi ako before, and nung nakikita ko yung mga talent nila na nagpe-perform, sinabi ko sa sarili ko, gusto ko one day isa ako sa mga magpe-perform niyan diyan, maging isang talent din. So sinikap ko, kinaibigan ko sila,
'Di ba? Siyempre, ganun talaga 'yun. Diskarte ang tawag doon. Kung may pangarap ka na gustong makuha, kailangan mo talaga ng diskarte. So, 'yun, kinaibigan ko sila. Tapos, nakitaan nila ako ng potensyal na pwede akong maging isang talent. So, 'yun na, noong sinubukan na nila akong isama-sama sa mga event, nag-observe ako kung ano yung ginagawa nila. Tinignan ko kung ano yung mga technique na ina-apply nila kapag nagpe-perform, kapag ka nagpapasaya, or kapag takot yung bata, ano yung technique na ginagamit nila para, 'di ba, hindi na matakot yung bata. So, yun yung mga naging journey ko, journey as a mascot talent. So yun lang, kinaibigan ko lang yung mga talent before, and syempre pinakita ko na pwede akong maging talent. So yun nga, balik tayo doon sa tanong sa akin noong una na paano nga daw maging mascot talent. Actually, kahit sino pwede maging mascot talent. Hindi naman ito kailangan ng, 'di ba, ng degree para ikaw ay makapasok. Kasi sa ganitong trabaho, sa freelance lang naman ito. Sa freelance na field, basta as long as may skill ka at kaya mo, pwede. Kahit sino pa yan. So yun lang ang masasabi ko. Siguro kailangan magaling kang sumayaw at magaling kang sumayaw. At least marunong kang sumayaw. Sorry sinabi ko na kanina At least marunong kang sumayaw. Tapos marunong kang magpasaya ng mga bata. Kung mahilig kang magpaiyak ng bata sa inyo, huwag ka nang maging mascot talent, kasi baka lahat ng bata sa event ipapaiyakin mo lang. So yun lang. At saka hindi po biro maging isang mascot talent. Kung iniisip nyo nagpapasaya lang tayo ng mga bata, suot lang ng mascot, ganyan. Tapos okay na. Actually, kung sa kitaan talagang maganda yung kitaan ng pagiging talent, kasi biruin mo yun in just 30 minutes lang. So mayroon ka ng 500 or more, 'di ba? Depende sa mga client ninyo kung magbibigay pa. Pero minimum of 500 in 30 minutes, okay na po yun. Talagang solve ka na doon. Pero yun lang, ang disadvantage lang doon, hindi lang siya araw-araw. But then again, halos sa isang buwan naman din, maraming nagbe-birthday maraming binyag, ganon. So hindi ka rin mazizero sa isang buwan. Sa experience ko naman, minsan nga sa isang week, 'di ba? Halos 4 sa isang week, 4, 3. So hindi ka na magiging lugi din doon. Yun lang, hindi lang siya araw-araw. Hindi po biro maging isang mascot talent, kasi talagang kailangan mo ng training, kailangan malakas ka, kasi yung galaw mo sa outside mascot, malayong malayo po pagka nasa mascot ka na. So kailangan maging doble or triple yung galaw na gagawin mo kapag ka nasa mascot ka na. So kailangan malakas ka. Tapos yung stamina mo talagang malakas talaga, kasi hindi po biro yun. Kasi yung hangin na nalalanghap natin sa loob ng mascot halos 30 to 40% lang. Halos 30 to 40% lang. So yung hangin na nalalanghap mo normal, hindi po yun yung malalanghap mo kapag ka nasa loob ka na ng mascot. And take note, kapag ka nasa loob ka ng mascot, kung ano yung binubuga mo, yun din po yung hangin na malalanghap mo. So hindi po biro. Ang cycle sa loob ng mascot, paulit-ulit lang yung mga ano. So hindi na siya maganda para sa katawan. So kailangan talaga malakas ka.
And kami kasi as a mascot talent, nag-conduct din talaga kami ng training. Pina-train talaga kami sa Davao. So yun, doon namin natutunan lahat ng techniques na pwede namin gamitin kapag nasa loob kami ng mascot, kapag nahihirapan ka ng huminga, or kapag nauuhaw ka na, or kapag medyo nahirapan ka ng makakita, because 'di ba, alam niyo naman, lahat ng nararanasan natin normal sa labas magiging abnormal pag nasa loob ka na ng mascot. Yung hininga mo 30 to 40%, yung paningin mo, yung view 30 to 40%, yung pandinig. So lahat po ng nararanasan nyo as normal magiging abnormal ka kapag ka nasa loob ka ng mascot talent. So dapat talaga ready ka, and i-prepare mo talaga yung sarili mo, kasi hindi po biro. Sa mga nagsasabi dyan na mahirap po, madali lang maging mascot, sayaw-sayaw lang, ganyan-ganyan, entertain lang, nagkakamali po kayo doon. Talagang dugot pawis din po yung kailangan ninyo para ma-survive yung event, para ma-survive yung, 'di ba? So, yun lang siguro yung ma-share ko na sa mga aspiring mascot talent dyan. Kung talagang gusto nyong maging mascot, kailangan ready po kayo. Hindi yan siya basta-basta lang na, gusto ko maging mascot, suot na kaagad ako ng mascot. Hindi po yun madali. Pwede po kayong madisgrasya kapag hindi pa po kayo ready, hindi pa kayo well trained talaga, yung tinatawag nating training. Kailangan well trained po kayo, kasi dapat alam nyo kung, 'di ba, kung paano humakbang, paano yung distance nyo sa mga bata, 'di ba? Paano huminga ng tama sa loob. Ganun, mga ganung bagay, mga simpleng bagay na pinaka-importante pag nagmamaskot ka, kasi madidisgrasya ka talaga kapag hindi mo yun alam. So yun lang, siguro naman nasagot ko yung tanong nung kaibigan ko na nagtanong sa akin kung paano nga ba maging mascot talent. So yun lang, nandito na ako sa store, at alam nyo naman na Saturday talaga ngayon, lumalabas talaga ako, as alam nyo na. So yun na, bye bye, ingat sa lahat, hanggang sa muli, bye bye.